may gagamitin ang Panginoong instrumento para magsalita sa atin. Pero sabi ng Panginoon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo. O Jacob, na nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan. Ito dapat ang maging natin. Ikaw ay ako. Sa lahat po ng tao na nakipag-isa sa Panginoon, hindi na tayo sa ating sarili. Hindi na tayo sa tao, hindi na tayo sa mundo, hindi tayo kay Satanas. Ang sabi ng salita ng Panginoon, ito po yung word na dapat matiyak natin. Ikaw ay, kanino po ba tayo? Sa ating sarili, kasalimutan, sa diablo. Dapat tayo ay sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sapagkat ikaw ay akin. Yung mga taong sa Diyos, may katiyakan na po ito. Narinig natin kanina, mga kapatid, marami mang po tayo maranasan. Marami mang ipagpulot ang Panginoon sa atin. Tiyak na yun po ay ating malagpasan. Tiyak po rin ating makakayanan. Sapagkat tayo ay sa Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, hindi nangangahulugan na tayo ay sa Panginoon na. Ang mararanasan natin ay puro positibo. Pag tayo ay nasa Panginoon na, sabi ng Panginoon, ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpaniyon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, ay hindi ka masusunog o magniningas man ang alam sa iyo. Verse 3, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, dapat ang ating Diyos ang ating Panginoon. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos. Nalala ko yung sinabi ko ng Panginoon Kristo kay Satanas. Sa Panginoon mong Diyos kang maglilingkod at siya ng aming sasambahin. Sa salita po ng Panginoon, makikita natin, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia, ang Sheba. Yaong yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking kanina. Napakahalaga po natin. Dahil ang ating pong kaluluwa ay tinubos sa pamamagitan ng napakahalagang dugo ng Panginoon. Bilang po royal blood. Hindi lang royal blood, pero tayo mga kapatid dito, ang kanilang dugo, yung mga uban, ang kanilang dugo ay royal blood. Pero hindi po mga kapatid, masigit pa sa royal blood, ang tinutubos sa atin ng Panginoon, napakahalagang dugo ni Jesus. Sabi niya sa kanyang salita, yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka. Kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Sa lahat po ng tao na nakapag-isa sa Panginoon, hindi na tayo mag-iisa. Napakalakas po ng loob ng mga Pilipino. Dahil yan po, mga kapatid, sa Western Philippine Sea ay napakarami pong malalaking barko na ng Amerikano. Wala po, mga kapatid, ano lalakas ang loob ng Pilipino, wala pong magpipalakas. Sa atin din, nalala mo yung sinabi ko sa nanay, si Alexis daw, nagdadrive po, mga kapatid, malapit po doon sa lalo. Biglang nakakita siya ng isa pong aircraft ng Amerikano. Kung papansinin natin, tayo po kasi sa Pilipinas, kaalyado tayo ng Amerika. Kaya, ang sino mang bansa, mga kapatid, na bumangga sa atin, mayroon pong magbibitekso sa atin. Pero ang Amerikano ay hindi sapat. Ang kanilang mga sandata, ang kanilang mga armory, ay hindi po sapat para po tayo po ay iligtas ating depensa. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ikaw ay akin. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong langit mula sa silanganan at isang kita mula sa kaluluran. Verse 6, aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo sa tilugan, huwag mong pigilin, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at ang aking mga anak na babae mula sa wakas ng lupa. Bawat tinatawag sa aking pangalan ay
ay yaong aking nilikha at sa aking kalwalhatian, yaon ay aking inayuan. Oo, yaon aking ginawa. Sa lahat po ng nakipag-isa sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, tayo ay sa Kanya. At pag tayo po ay nasa Kanya na, mga kapatid, dadaan pa rin tayo sa tubig. Pero ang pangako po ng Panginoon sa atin, dumaan man tayo sa tubig ay hindi tayo tatabunan nito. Ang kinukwento dito, mga kapatid, ay sa panahon po ng mga Israelita nang sila po ay dumaan, mga kapatid, ang sinasabing ilog. Pero mga kapatid, dumaan din sila sa dagat ng mapula. Pero ang sinabi ay yung ilog Jordan. Kaya kung papansin natin, next na tayo natin. Lahat tayo na nasa Panginoon, hindi nangangahulugan na tayo po, mga kapatid, ay nakipag-isa sa Panginoon ay wala tayong mararanasan. Ang katilakan lang, kung tayo po ay sa Panginoon, lahat ng ating mararanasan, mayroon tayong Diyos sa katulong. Katunayan ng pakikipag-isa sa Diyos. Ito po ang katunayan ng isang tao ay nakikipag-isa talaga sa Panginoon. Hindi po sa pastor, hindi po sa leader, hindi po sa samahan, hindi po mga kapatid sa organisasyon. Tayo dapat makipag-isa. Makipag-isa tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikiisa sa aral ng Diyos. Amen. Hindi natin masasabing ang tao ay nakikiisa sa Panginoon at siya'y sa Diyos talaga hanggat yung tao ay hindi nakikiisa sa aral po ng Panginoon. Basahin lang natin po yan sa salita ng Diyos. Kasi yung mga tao nakikiisa sa aral ng Panginoon, pag narinig nila ang salita ng Diyos, kung itataas natin ang pagbasa dyan, mga kapatid, sa Acts chapter 13 na yan, yung kung nauna mga Israelita, napakinggan po nila ang salita ng Panginoon and yet, nireject po nila. Pero ito pong mga taong talagang nakiisa sa Panginoon, ang sabi ng verse 47, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon, na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa mga hindi, upang ikaw ay maging sa ikaliligtas, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Doon mga kapatid sa aklat ng Isaya, lahat ng anak ng Diyos tinatawag niya. Amen. Mula sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, yung mga taong makikipag-isa sa Panginoon. At paano natin makikita at malalaman, makitiyak sa ating sarili na tayo ay nakipag-isa talaga sa Panginoon. Ang sabi dyan, at nang marinig ito ng mga hinapin, ay nagalak sila. Pag narinig natin ang salita ng Diyos, hindi tayo nagagalit, hindi tayo nagkakampo, hindi tayo nag-react. Ang dating sa atin ang salita ng Diyos, narinig natin sa ating pag-aaral matamis. Ang totoong nakikipag-isa sa Panginoon, pag narinig niya ang tinig ng Diyos, sabi dyan sa kanyang salita, at nang marinig ito ng mga hingin, ay nagalak sila kahit tayo ay nasasaway, kahit tayo napapaalalahanan, kahit tayo ay nasasawata, kahit tayo po ay naikukorek, natutuwa tayo. Madali kong sabihin, narinig na natin, mula po ng pero hindi ganun ang response natin. Hindi ganun ang tugon natin. Pag tayo ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, tayo ay nagre-react. Kaya po sa salita ng Panginoon, ang sa Diyos talaga, pag narinig nila ang salita ng Diyos, kahit anong salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, mismo ang Diyos ang nag-declare, nagsabi, ikaw ay akin. Bakit nasabi ng Diyos na ang sa Kanya, mga kapatid, itong mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, ang sabi doon sa ating nabasa, mga kapatid, dinadala sila ng Panginoon sa Kanaan, pero sa atin ay sa buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, at nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. Hindi tayo nakakapag-praise the Lord. Hindi tayo nakakapag-puri sa Panginoon. Pag tayo ay nakakarinig ng mga negatibo na kontra sa atin kung gusto, mga kapatid. Ang sa Diyos, pag narinig natin ang gusto po ng kahit kontra ito sa atin, tayo ay nagagalak, tayo po ay natutuwa, tayo po ay nagagalak sa Espiritu. Sabi yan sa kanya pong salita, ito po yung mga taong nakatalaga-talaga. Tama, narinig natin. May mga nakatalaga-talaga sa kapamakan. Pero hindi po ang bayan ng Diyos. Hindi po yung mga taong pagkarinig nila ng salita ng Diyos, mga kapatid, ay nire-reject po nila. Hindi yung mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, nag-opo sila, nagre-react sila, hindi po sila yun.
mga kapatid, ang taong talagang nakikiisa sa Diyos, nakikiisa sa salita ng Panginoon. Pag narinig niya ang salita ng Diyos, ang sabi ng salita ng Panginoon, nagagalak sila, hindi nagre-react sila. Kaya kita sa salita po ng Panginoon, isa mo natin. Pangalawa, nakikiisa sa buhay ni Jesus. Narinig natin kanina, si Jesus ay rejected sa Israel. Bakit po, mga kapatid? Sa panahon po ng colonization ng Egypt o ng Babylonia, ng Roma, sa panahon po ng Panginoong sa Kristo, ang mga Israelita ay nag-aantay ng tagapagligtas. Narito, mga kapatid, ang dumating, hindi po sundalo, hindi po nakasakay sa malaking kabayo, kundi sa asno, napakababa. Hindi tinanggap ang Panginoon dahil wala po siya sa mahirap na pamilya. Galing po siya sa pamilyang hindi kilala. Isang pangkaraniwang babae at isang anluwangin ang inilala ng magulang. Pero mga kapatid, may mga tao na kahit ang Panginoon ay mahirap, kahit ang Panginoon ay wala pong pinag-aralan, kahit ang Panginoon ay wala pong may pagmamalaki, may mga taong nakiisa sa buhay ni Jesus. Kaya po sa salita ng Diyos, pasahin natin yan. Hindi pa tayo ganon. Kaya ang ating pinag-aaralan, yung pakikiisa talaga sa Panginoon, ang sabi dyan sa kanyang salita, 1 Corinthians chapter 4, kung itataas natin ang pagbasa, mga kapatid, makikita natin yung kalikasan ng mga tao, buhay ng mga tao na isa sa Panginoon. Sabi niya, ipinamamali ko nga sa inyo na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Basahin na lang natin starting from verse 9. Yung buhay ni Apostol Pablo ay pinakita niya. At dito sa verse 16, sabi niya, namamanik siya sa ating mga nakikisa sa Panginoon. Gayahin natin siya. Sabi niya sa kanyang salita, na kayo'y maging mga tagatulad sa akin. Dahil dito aking sinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Na siya ang sa inyo'y magpapaalala ng aking mga daang na nga kay Kristo, gaya ng itinuro ko saan mang dako sa bawat iglesia. Lagi natin kinukul, mayroon pong mga churches, ang kanila pong topic, ang kanila pong tema, living like Jesus. Mabuhay ng kagaya ng sa Panginoon. Pero yan mga kapatid, napakaluluho po nila, napakatataas po nila, napakayayabang po nila. Hindi sila nabubuhay ng kagaya ng sa Panginoon. Hindi sila nakikiisa kay Kristo. Tayo mga kapatid, hindi pa tayo ganon. Pero pinag-aaralan natin mga kapatid ang buhay ni Kristo para maikapit natin, maiadapt natin, maipamuhay natin. Kagaya yung sinabi ng salita ng Diyos. And then, next tayo, number 3, yung tao na nakikiisa talaga sa Panginoon, na ang deklarasyon ng Panginoon, sa akin yan. Hindi tayo sa diablo. Sabi ng salita, nakikiisa sa gawa at misyon ng Diyos. Salamat po sa ating mga kapatid. Bumahabol ng pagkain. Salamat po sa inyo. Salamat po sa tulong ng Panginoon, sa ating effort, sa ating pagsisikap, hindi po para sa tao, kundi para sa gawain ng Panginoon. Hindi po ito sa akin. Hindi po ito sa mga pastor na nagtutulak dito ang mission na ito. Ginagawa na po natin mga kapatid, yung nakita natin na dapat po natin gawin para sa aming kaligtasan at para sa kaligtasan na napakaraming tao. Ang totoong nakikiisa sa Panginoon, ito mga kapatid, dahil sabi dyan sa kanyang salita, sa aklat ng unang Korinto sa Kabanata 3, ang talatay 5 hanggang 9. Pasalita po ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi dito, ano nga si Apolos at ano si Pablo? Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo at sa bawat isa ay pinagkaloob ng Panginoon sa kanya. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagtinig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpapanagot. Ang sa Diyos nagtatanim, pero may mga taong nagbubunot. Kung mayroon kang itinanim tapos yan ay binunot, hindi ang kaisa. Hindi kaisa yan. Kaya mga kapatid, ang kamanggagawa ng Panginoon, we are planters. Tayo ay nagtatanim, tayo ay naghahasik. At ang sino mang magbubunot nito ng ating nihasik, mga kapatid, hindi po kaisa yan. Salamat po sa Panginoon. Alam ko tayo lahat yan ay nagsisikap na tayo maging kaisa.
Dahil sabi ng Panginoon, ang puno na hindi ang Diyos ang nagtanim. Ang itinatanim naman natin, mga kapatid, hindi na yung aral ng konsepto. Ang itinatanim natin, ilihamasin natin, ay ang salita po ng Panginoon. Kaya po, ganun talaga ang nature. Pag tayo naghahasik, tayo nagtatanim, nakakaroon tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, mayroon pong pwedeng sumira sa ating mga itinanim. Hindi po tao yan. Espiritu po yan. Espiritu po yan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kaya hindi tayo dapat pagdali sa tao. Espiritu po kasi yan. Kasi ang lahat ng kalaban, mga kapatid, ng gawa ng Diyos ay gawa ng Diyos. Kaya lahat ng taong nakikipag-isa sa Panginoon, sabi niya, ano pa? Sabi dito sa kanyang salita, ako ang nagtanim. Hindi tayo dapat nagtulot. Dapat tayo nagpapasing, dapat tayo nagtatanim. Si Apolos ang nagdidilig. Hindi natin tinatatakan, inaalagaan natin yung inihasik ng Panginoon para mag-grow ito, lumago po ito para maging tayo sa harvesting time. Sabi niya, ngunit ang Diyos ang nagpapalago, ano at walang anuman ang nagtatanim, di ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang wala po kami mga pagkain. Ginagawa lang po namin yung aming trabaho. Mangaral, sabihin natin yung totoo, ipahayag natin ang salita po ng Panginoon. Kaya nagsabi niya sa kanyang salita, sabi niya, ang may halaga, ang may kabuluhan dito ay ang Diyos na nagpapalago sa ating lahat. Inihahasik sa atin ang bini ng kaligtasan, dinidiligan tayo ng Espiritu Santo para tayo lumago, mga kapatid. Sabi diyan, ano pat walang anuman ang nagtanim, ni ang nagdilig. Hindi tayo ang mahalaga. Hindi tao ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Paano kung sila magkakontra? Paano kung yung nagdidilig, mga kapatid, at naghamasik ay magkakontra? Kaya sa salita po ng Panginoon, dapat sa atin kung mga nakikipag-isa sa Panginoon, sabi niya, dapat tayo maging isa. Isa lang aral, huwag natin babaguhin ang aral ng Diyos. Ngayon, ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, pero hindi sila iisa. Ang sabi niya sa kanyang salita, basahin natin, ang salita ng Kinis sa atin. Sabi niya, ako ang nagtanim. Si Apolos, magkaibang verso na yan. Dalawang tao yan. Pero sabi diyan, ngunit ang nagtanim at nagdilig ay iisa. Nagkakaisa sila. Kaya salamat po mga kapatid sa inyo kong tulong sa gawain po ng Panginoon. Hindi natin magagawa ang ganitong gawain kung wala po ang tulong ng bawat isa sa amin. Wala po sa mga likas natin galing pa sa kagayan. Alam po, napakahirap po kaya. Loobin po ng Panginoon mga kapatid. Sa susunod, hindi ko alam kung Cagayan o Sambales. Saan man tayo pumaroon, mga kapatid, makipagpag-isa tayo. Dapat iisa tayong taong kumikilos. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ngayon ang nagtatanim at nagdidilig, present yan, tuloy-tuloy, dire-diretso hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan. Yung taong nagtatanim, yung taong nagdidilig, gagantihin sila ng Panginoon. Yung taong nagbubunot, mga kapatid, anong gaganti, hindi siya nag. Kaya sa atin, mga kapatid, tayo lahat, alam po, tayo na isang dapat isang at ang ating pagkakalim, yung binhi ng Panginoon. Alala ko yung dapat aralan natin last Sunday, sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 5, sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa Kanya. Yung binhi ng Diyos ay ang Kanya. Dapat nananatili sa atin yung binhi ng Diyos na kinakalim at yung binhi ng Panginoon, lumalago ito. At ito ay nagkakabunga. At yung bunga natin dapat nahihilok sa kapanahunan. Sabi po ng salita ng Panginoon. Sabi niya sa kanyang salita, sa verse 8, ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa. Ito yung maganda. Ito yung maganda sa Panginoon. Lahat ang ating ginawa at gagawin ay hindi masasayang. Lahat ang ating ginawa at lahat ang ating gagawin ay hindi masasayang.
Kaya ang encouragement ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15, 57 and 58, sa Diyos tayo magtatagumpay. Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng magtatagumpay. Paano tayo magtatagumpay? Kinakailangan din tayo nakikinig na tayo ay lumalago sa gawa ng Panginoon. Ang tao, mga kapatid, na nagtatanim, yung tao pong nagdidilig, hindi yung nagbubunot, pag tayo nangangaral, tinuturo natin ang tama, mga kapatid, may mga taong magre-react dyan, may mga taong mag-aabulis niyan. Ilalagong natin yan, mga ganyan, mga kapatid. Kilala natin siya. At bawat isa sa atin, mga kapatid, sabi niya, verse 9, sapagkat tayo'y mga kamanggagawa, ang Diyos tayo'y kamanggagawa ng Diyos, hindi tayo co-worker of Satan. Pero nalilipon, mayroon nagsasambukan. Kaya sa salita ng Panginoon sa pagkakaling mga kamagagawa ng Diyos kayo, ang bukid ng Diyos, Diyos natin. Next slide. Pwede maranasan na natin ipag-isa sa Panginoon na ulit at ulit kanina, tubig ng sanlibutan. Yung sinasabi niyang tubig sa ng buyan. Ang totoong nakikipag-isa sa Panginoon, nasa sanlibutan tayo. Pero hindi tayo matatabunan ng tubig na sanlibutan. Basahin natin ang salita ng Diyos. Revelation 17 verse 15. Ang sabi sa salita ng Diyos, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. Pag tayo ay dumadaan sa tubig sa sanlibutan, dapat hindi tayo ma-overtake, hindi dapat tayo matabunan ng pagiging makasanlibutan at makalaman ni ang pagiging makatao. Sabi ng Panginoon, pagdadaan ka sa tubig. Hindi lang yan yung pagirian na magpapala ang sanlibutan. Kasi ang sabi diyan, yung pong sanlibutan ay inupuan ng patutot. Sino po ito, mga kapatid? Yung patutot, tapos mayroong mga anak ang patutot na yan. Mga relihiyon po yan. Mga nagsasabi silang sa Diyos pero makasanlibutan. Nagsasabi silang nasa Panginoon pero ang nakikita mo ay ang mundo. Mga kapatid, pag tayo ay tutuong sa Panginoon, hindi dapat tayo natatabunan ng tubig. At ang tubig na yan na sinasabi diyan, at sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na inuupuan ng pagkukutian ng masamang reliyon na mga nagpuprofess ng mga Kristiyano, pero ang nakautot sa kanila hindi ang Diyos, kundi ang pag-ibig. Ang sabi niya ay ang mga bayan, ang mga karamihan. Napakarami, kaya hindi tayo paramihan. Hindi tayo paramihan. Hindi rin tayo naman. Yung ating pagsikapan habang tayo nasa sanlibutan, mga kapatid, huwag tayo matabunan ng tubig. Pwede natin gamitin ang sanlibutan, pero huwag tayong magpakalabis. 1 Corinthians 7, verse 31. Pinapahintulutan tayo ng Diyos sa gamitin ng sanlibutan, pero not to the extent na tayo susubukan. Sabi ng salita ng Panginoon, huwag tayo mga kapatid matabunan ng tubig. Pinapayagan naman natin mga kapatid. Siguro hindi pa nila abot ng kanila po. Pero sana mga kapatid, huwag tayo matabunan. Huwag tayo matabunan. Kasi yung mga nasa Panginoon talaga, sabi niya, pag duman ka sa tubig, hindi ka matatabunan ng tubig. Pag nasa Panginoon na tayo, mga kapatid, ano ko naintindihan natin? And then, pangalawa lang po ito, nakakatuksong nagiginawa. Makikita natin dyan, sa salita po ng Panginoon, nang dumaan po sa dagat na magulang ang mga Pilisteo o ang mga Egyptio, nalulod sila, pero hindi ang bayan ng Diyos. Basahin na natin namin, Hebrews 11, verse 29. Sabi sa salita po ng Panginoon, pag tayo ay dumaan sa tubig, hindi mga kapatid tayo natatabunan ng tubig dito. Hebrews chapter 11, verse 29. Wala, sabi ng salita ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay dumaan sa tuyong lupa. Pero nang subukan ito ng mga Egyptio, sila'y nangalulod. Mga kapatid, pag tayo ay nasa Panginoon na, dumaan na tayo sa tubig, parang tuyong lupa. Sabi ni Pastor Alex, hindi kami makakarating. Salamat, hinawi ng Diyos ang dagat na magulang. Yung tubig na sana hindi sila makakarating, ang bilis ng sasakyan nila. Wala pang 24 hours.
At salamat po sa Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo mapapagtagumpayan ng mga tubig na yan na nagsisipitong hadlang construction. Number 2, apoy. Mga negatibong nararanasan. Alam ko, yan pong negatibong nararanasan natin, mga kapatid, tayo mapapagtagumpayan. Basahin lang natin ito, Daniel chapter 3, verses 14 up to 20 verses. Sinabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanya, sinasadya nga baga ninyo o Sadrach, Mesach at Abednego na kayo hindi mangaglingkod sa aking Diyos, ni magsisampaman sa larawan ito na aking tinayo. Kung kayo nga'y nagsihanda sa panahon iyon, marinig ang tunog ng korneta, ng flauta, ng altang, ng sambuko, saltiryo, ng gaita at lahat ng sari-saring panugtog na mga pagirapa at magsisamba sa larawan ng aking ginawa. Mabuti, ngunit kung kayo hindi nagsisamba, kayo ihahagis sa oras ding yaon sa gitna ng mabangis na hunong at tiningas. At sinong Diyos ang makapagdiligtas sa inyo sa aking kamay? Verse 16, si Sadrach, si Mesach at si Abednego ay nagsisagot na nagsabi sa hari, O Nabucodonosor, kami ay walang kailangang magsisagot sa iyo sa bagay na ito. Narito ang aming Diyos. Ikaw ay amin. Ang aming Diyos, meron ba tayong pagkagaya sa ganito? Meron ba tayong lakas ng loob sa pili natin? Ang aming Diyos. Alam mo, mga kapatid, ang makapagsasabi lang yan, ang aming Diyos ay kamangao natin sa buhay. Nakiisa sa aral, nakiisa sa buhay at sa gawa po natin. Mga kapatid, sabi niya sa kakalang sabi natin, ang aming Diyos. Ang aming Diyos. Sabi niya, na aming hindi basta lang, mga kapatid, na siya yung Diyos natin. Ipakita natin na siya yung ating Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Yung aming Diyos na nagmamay-ari sa amin, ang magliligtas sa amin, sabi ng Panginoon, sa mabangis na hurnong nagtiningas. Mga kapatid, napakarami pa po nating pagdadaanan. Napakarami pa nating mabibigat na mararanasan sa ating pagsunod at paglilingkod. Tiyakin lang natin na tayo ay nag-isa sa Panginoon. Sa aral, sa buhay, sa gawain. Na sa marami pang iba, mga kapatid, ano bang mararanasan natin? Masasabi natin with confidence na may katiyakan, may kasiguraduhan ang aming Diyos na aming pinag-iligtas. Ang siyang pagliligtas sa amin. At ang sabi yan, alam niyo kung iba yung tiyak ang kaligtasan. Yung tiyak ang kaligtasan, hindi ka mapapalinto. Sabi niya, ngunit kung hindi, sabi niya, ngunit kung hindi ay hindi ka rin magliligtas. Isa lang mga kapatid ang kanilang desisyon. Mabuhay, mamatay, ay susunod sila at maglilingkod sila sa Panginoon. Yung mga kapatiran dito, mga kapatid, at kapatiran po natin sa ibang obligasyon, hindi ko pastor ang nangyayari sa inyo. Tayong lahat ay sa Diyos. Tiyakin lang natin, mga kapatid, yung aral ni Jesus. Napapakinggan natin, buhay ni Jesus, mga kapatid. Kaya din natin, bagamat hindi ganon ka-eksakto, pilitin po natin. And then yung gawa ng Panginoon, mga kapatid, gawin po natin. Yung Diyos natin, pinagdirikuran sa sasagot sa atin. Last verse natin. Yung summarization natin. Hindi ko na po babasahin, mga kapatid. Ano po, paliwanag na sa atin sa salita po ng Panginoon. Basta, kung tayo isa sa aral, ay sa karon, sa buhay ng Kristo, sa gawa ng Panginoon, masasabi natin sa ating sarili, pero tayo Diyos sa pinagtinikuran. At ang Diyos mismo, ang magsasabi, tayo ay sa anak. Summarization po natin. Paano na yan kung Basahin po natin, mga kapatid, sa salita ng verse sa last verse natin, sa aklat po ng Hebrew, last verse po ito, sa aklat po ng Hebrew sa chapter 13, sa verse 5 and 6. Hebrew 13 verses 5 and 6. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Magkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Pag tayo ay dumaan sa tubig,
Hindi tayo pababayaan ng Panginoon habang tayo nasa sanlibutan. Nakikisa tayo sa aral, sa buhay at sa kapatid. Amen. Mga kapatid, naanting pa tayo sa sanlibutan. Naalala ko yung verse prayer. Sabi ng Panginoon, hindi ko po ipinapanalangin sa iyong alisin mo sila sa sanlibutan. Ingatan mo sila. Basta tayo na sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo magkakabunin sa sanlibutan. Mayroong Diyos sa magpapaalala sa atin. Mayroong Diyos sa tutulong sa atin. Mayroong Espiritu Santo magkukumbit mo sa atin. Gawin pa rin natin ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya, sapagkat sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ito yung may confidence. Ang sabi ng verse 6 ay ganito, ano pa masasabi natin ng buong ang hindi natutuwa? Alam ko na kapatid sa natutuwa. Pag ang Panginoon na ang kasama natin, pag ang Panginoon na ang nagmamayari sa atin, mga kapatid, hindi tayo matutuwa. Pero alam ko, aminin man natin at siya hindi. Minsan may lumpong kabasalot natin, mayroong takot, minsan naruruwag tayo, dahil kung tayo mga maral ng totoo, at kung tayo nangyayari sa totoo. Kung tayo po ay sa Panginoon, mga kapatid, sabi niya, masasabi natin na mayroong kong ang Panginoon, ang aking katulong. Ano ang magagawa sa akin? Mayroong tutulong sa atin. Naalala ko yung sabi ko nung isang araw, ang taong may Diyos ay ganito. Sabi ng kanta, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa araw na ito. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay. Pag tayo ay may Diyos, hindi natin kayang maguhin ng ating sarili. Hindi natin kayang gawin spiritual ng ating sarili. Pero mayroong Diyos. Tiyakin lang natin tayo nasa kawayan ng Diyos. Siya po ang paglililok, paghuhubog sa atin sa pamamagitan ng kanyang tulong, sa pamamagitan ng kanyang aral. At habang tayo iluhubog ng Panginoon, gawin natin ang pinagagawa ng Panginoon sa atin para sa ating kaluluwa at tumulong din tayo para sa kaluluwa ng iba. Iumuko po tayo at tayo po'y